Look at that, ah. Oh, yung amoy ng peanut butter natin, yung tinusta nating rice flour, oh. Amoy na amoy ang complement sa ating beef kare-karing lasa. If you're ready and you want it, you can have a bite. You can have a bite. The only question needs an answer. Are you hungry now? Getting hungry now. Am I making you? Hello again guys! Welcome again sa aming YouTube channel, Emergency TV. Maraming salamat po muli sa inyong patuloy pagsuporta sa aming. Maraming salamat po sa mga bago po sa aming YouTube channel na bumibisita. Huwag niyo po kami kalimutang suportahan sa pag-like and subscribe sa aming channel. So ngayon po, magpapakita na naman tayo ng isang sikat na recipe sa ating mga Pilipino. Ito ang ating beef kare-kare. So ang gagamitin po natin dito yung ating beef shank at narito ang ating mga ingredients. So kailangan natin dito ng pampalasang patis, ang pagbibigay kulay natin na at swete, ang ating buong paminta at durog na paminta. So mapapansin nyo, dalawang klase ang ating paminta dito. Ito gagamitin natin sa paglalaga ng ating beef shank, samantalang ito sa ating gravy o sauce ng ating kare-kare. Meron din tayo ditong asin at ang ating rice flour. Ito ay ating tutustahin upang magbigay flavor sa ating sauce na gagawin sa ating beef kare-kare. So ang ating gagamitin ditong pampalapot na rice flour ay itong tutustahin natin. Meron din tayo ditong i-ground natin na roasted peanuts. So, ito, magbibigay siya ng lasa na thick at pampaganda na rin sa ating presentation ng ating beef kare-kare at ang ating commercial na peanut butter. So, yung iba gumagawa ng kanilang sariling peanut butter. So, hindi na natin gagawin yun. Ang gagamitin na lang natin itong commercial based na peanut butter. At ang ating panggisa na sibuyas at bawang. So, kailangan din natin ang magbibigay ng ating another flavor at enhancement sa ating beef kare-kare ang ating alamang. So, ito ay ginisang alamang na binili lang namin sa Asian store. So, ito ginagamit lang namin kapag kakainin na panterno sa ating beef kare-kare. So, simulan natin sa ating mga gulay na gagamitin sa ating beef kare-kare. Meron tayo ditong sitaw, talong, at ang ating pak choy o bok choy o petchay. So, pwede rin kayong gumamit ng puso na saging, yung banana blossom. So, napakahirap dito sa abroad, especially dito sa England, na makita ng banana blossom. So, ito lang ating gagamiting ingredients sa ating gulay ng kare-kare. At ang ating bida ng ating beef shank na gagamitin natin sa ating kare-kare. Ito siya, oh. So, simulan natin ang paghahanda ng ating ingredients sa ating sibuyas at bawang. Unahin natin sa ating bawang. So, ang ating gagawin dito sa bawang, dalawang klase din. Isang panggisa at yung ating gagamitin sa papalambot ng beef shank natin sa ating gagawing beef kare-kare. So, unahin natin. Gumamit lang tayo ng mga 6 na cloves ng ating bawang. Kasi malalaki naman to. So, itong first three ng ating cloves ng ating bawang ay gagayatin natin bilang panggisa natin. At yung tatlo, pipiratin lang natin para sa ating paglalaga. So, may kanya-kanyang paraan tayo ng pagluluto ng beef kare-kare. So, itong gagawin natin ay yung magkakahiwalay siya para hindi malabog ang ating mga gulay. So, ilalaga natin ang ibabalance natin ng sarili ang ating gulay. At ilalaga naman natin ang ating beef ng bukod. Saka natin siya ipiplating. So, ito namang sibuyas. Yung kalahati niya, tulad din ng bawang, panggisa at panglaga natin. So, ito ang ating panggisa at ito ang gagamitin natin sa paglalaga. So, ganyan lang. So, ngayon, isusunod natin na ilaga muna natin ang ating beef bago tayo mag-prepare ng ating mga gulay para systematic ang ating para ng ating pagluluto. So, ito, meron tayo ditong pot. Gagamitin natin sa paglalaga ng ating beef shank. Ilagay lang natin siya dito. At ilagay natin yung ating sibuyas at yung bawang, yung ating buong paminta.
So, lagyan natin siya ng kalahati ng ating patis. At atin siyang lalagyan ng tubig at papakuluan natin siya hanggang lumambot. So, ito na ang ating ilalagang beef shank. Ito, buhay lang tayo ng ating apoy. For the first time, atin muna siyang in high heat. So, hanggang kumulo ang ating nilalaga na beef. Ito siya. At kapag siya ay kumukulo na, papahinaan natin ang ating apoy para siya ay lumambot ng maayos. So, ngayon, ihahanda naman natin ang ating mga gulay. Ngayon, iunahin natin ang ating sitaw. So, tatanggalin lang natin itong mga dulo niya. Kasi maigsi naman ang ating sitaw. So, gagawin natin ito sa lahat ng ating sitaw hanggang maubos siya. So, ito matatapos ang ating sitaw. Susunod na natin ang ating pak choy o yung bok choy. Ang tawag dito o yung ating pechay sa atin. Ito, ang ating pechay dito o yung tinatawag na pak choy. Sinugasan ko na to, pero mahugasan ulit ito kapag blanch natin. Ayan, so ito, tanggalin lang natin itong kanyang mga puno. At biyakin natin sa gitna. Ito. So, sunod natin itong ating talong. Ito, dahil tagal pa ang pagpapalambot natin hihintayin, so, bababad muna natin itong ating talong sa tubig. So, simplihan lang natin ang ating paggayat ng talong. So, ganyan lang. Babad lang natin siya sa tubig. At susunod natin crush yung ating mani. So, bababad natin siya para hindi siya umitim. Ito, crush lang natin ng ating peanut. So, hindi natin kailangan siyang duruging maigi para may texture ang ating kare-kare. Kasi meron naman tayong peanut butter na pampalapot at pampalasa sa ating kare-kare. Additional texture lang at for plating. Ika nga, hindi lang sa panlasa, kundi bubusugin muna natin ang ating mata. So ito, okay na to. Hindi man natin siya kailangan duruging maigi para may texture ang ating peanut. So, tingnan natin ang ating beef. Ayan siya. So, hihinaan natin ang ating apoy dahil kuluan na siya. So, habang naghihintay tayo lumambot ito, i-blanch na rin natin ang ating gulay. So, may pinainit na rin akong tubig dito para mas mabilis. Pag nagbablanch ako nito, nilalagyan ko siya ng asin para may lasang ating gulay din. So, ito, haluin lang natin kasi buo pa yung ating asin. Hintayin natin siyang kumulo at ilagay na natin, unahin natin yung ating pak choy. Pwede na tayo maglagay ng ating gulay. So, unahin natin to. Bilis lang naman itong maluto. So, ito, pwede lang gawin ang ating pak choy. At susunod natin yung ating sitaw. Ito, sunod na natin ang ating sitaw. Tingnan natin kung pwede ng ating sitaw. Ayan o, malambot na siya. So, okay na. Hanguin lang natin siya at susunod na natin ang ating talong.
So ayan lang, at pag lumambot ng ating talong, tapos na tayo sa pagbe-blanch. Hintay lang natin lumambot ang ating beef chunk. So ito ang ating talong, ready na siya. So, patayin lang natin ang ating apoy at hahanguin na siya. Gulay ng ating beef kare-kare. Susunod naman nating i-toast yung ating rice flour. So ito, ito tayo ng ating kawali. So hintayin lang natin uminit-init siya bago natin lalagay itong ating rice flour. So ito, mainit ng ating kawali. Lagay lang natin itong rice flour natin. So tutostahin natin ito. Yung aroma niya magbibigay ng kakaibang flavor sa ating beef kare-kare. So ang kare-kare nga pala ay may iba't ibang version. Meron siyang seafood at pork. So ito ay beef ang ating gagawin. So sa beef, iba't ibang klase din ang ginagamit. Meron siyang beef stripe, yung beef shank na ating ginagawa ngayon, at yung oxtail o buntot ng baka. Gumagamit din nga pala kami pagka yung pansarili namin na beef tendons niya, masarap din siyang gawing kare-kare. Pag napalambot siya, napakasarap niya. So itong recipe ito yung ginagawa ko sa aming mga pinap-order. Kaya garantisado na ito. So ayan kapag ganyan ang kulay niya na, para siyang pulburo ng color niya na. So pwede na siya, ang bango niya So itong amoy nito ang magbibigay ng kakaibang flavor sa ating beef kare-kare. Patayin lang natin ang apoy niya. Ito ang magpapalapot sa ating beef kasama ng ating nut butter. May pinili tayo ditong tubig, ating lang susok kung itong ating atswete para kumulay na siya. Yan ang paraan para lumabas ang kulay niya. Stir lang natin para kumatas na maigi. Binili din namin ito sa Asian store. Ito, after an hour, ready na ang ating beef. Humihiwalay na ang kanyang buto sa laman. So, pwede na tayo magsimulang maggawa ng ating gravy o sauce ng ating kare-kare. Patayin lang natin ang apoy. So, this time, hiwalay na natin yung ating laman sa ating sabaw. Hiwalay na siya. Tanggal na yung buto niya, So ito, ang soup na ito ang gagamitin natin sa ating kare-kare sauce. So ito, paint lang tayo ng ating kawali at magigisa na tayo. So lagyan lang tayo ng mantika. Ito tayo ng ating tira kaninang sibuyas at bawang. Dito sa soup natin, yung buo-buo niyang paminta, tanggalin lang natin siya. Yung ating sibuyas at bawang, okay lang siya kasi dudurog naman siya. So, ayan, kasi medyo nangagat kapag nakagat natin ito ng buo. So ito, mainit na rin ang ating kawali at ating sinasangkot siyang sibuyas bawang ay nag-change in color na rin. So, pwede na natin ilagay yung ating soup. So ito, lagyan na natin yung ating mga pampalasa. Lagyan natin kalahati ng ating paminta muna. So yung natira nating patis, kaunting asin, yung ating peanut butter. So
Ito ang bida ng ating kare-kare, ang peanut butter. Mas madami, mas masarap siya. So, lagyan na rin natin ng kulay. Ito yung tinunaw natin kanina na atsuete. So, sasalain lang natin yung kanyang buto. So, hintayin lang natin kumulo siya. Titikman natin ang lasa niya at bago natin siya palaputin. So, ito yung tinusta natin na rice flour. Lagyan ko lang siya ng tubig. So, ilalagay na natin siya dito. Pero bago yan, tikman muna natin siya. Okay na lasa niya. So, ilagay lang natin itong pampalapot natin. So, ito, tik na ang ating sauce ng ating kare-kare. Parang gravy na siya. So, hininaan ko ng apoy niya. Lalagyan din natin siya ng atin ngayong dinurog natin na peanut butter. Ito yung nilagay nating peanut. So, ilagay na rin natin yung ating karne. Ito siya, Ito yung maro natin, So, ikot lang natin. At ilalagay natin dito yung ating binanch kanina na gulay, yung kalahati niya. At yung kalahati para sa ating pang-plating naman. At okay ng ating kare-kare. So, ito yung ating talong. Sitaw. At ang ating pak choy. So, ayan. Kumpleto na ang ating beef shank kare-kare. Okay na to. Susgahan na natin. Ito na ang ating beef kare-kare. Paano itong malaking to? Look at that, yung amoy ng peanut butter natin, yung tinusta nating rice flour, amoy na amoy ang complement sa ating beef kare-kareng lasa. So, lagay lang tayo ng ating gulay. Ito, usgahan natin ng ating beef kare-kare. Ayan, napakalambot niya, Nakuha tayo dito ng kaunting gulay. Kaunting alamang. Swabing-swabe, Muwal tayo, Napakalambot ng ating beef after an hour na pagpapakulo natin. At yung lasa ng ating tinustang rice flour at yung ating peanut butter. So, nag-complement siya sa isa't isa at yung ating alamang na malat-alat na matamis-tamis. So, napakasarap ng ating beef kare-kare.
So para sa mas marami pang video ng aming DIY cooking at everyday task dito sa Inglaterra, patuloy nyo po aming subaybayan sa aming YouTube channel. At sa mga bago pa na interesado dito sa aming channel, suportahan nyo po kami sa pag-share, like, at comment. Ganun po huwag nyong kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Elmer Desiree TV. So thank you very much and God bless. Bye-bye!